Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pope Leo XIV, bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika, kauna-unahan mula sa Amerika. Mahigit sa 800 bus unit, binigyan ng special permit ng LTFRB para bumiyahe sa mga probinsya ngayong eleksyon. Higit pisong rollback sa petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Nasa 3 milyong smuggled na sigarilyo, nasabat ng Philippine Coast Guard sa Negros Oriental. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala makakasama si Coco Gauff sa doubles ng Italian Open. Sa Showbiz Battle, Nations Girl Group BINI inako ang pagkakamali sa viral video. Ethan ng P-pop group na GAT, Sean Castro, humingi rin ng tawad. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, habi mo sa Papam, nagbunyi ang buong simbahang Katolika sa paglalabas ng pinakahihintay na puting usok mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Hudyat ito ng panibagong kabanata ng simbahan sa pumuno ni Cardinal Robert Prevost na ngayon kikilalanin na bilang si Pope Leo XIV. Ang kanyang makasaysayang pagdungaw sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, tinutukan yan ni James Galange. Ipinakilala na ang 267 Santo Papa ng Simbahang Katolika na si Robert Francis Cardinal Prevost, ang kauna-unang Supreme Pontiff na nagmula sa Estados Unidos. Kung saan pinili nito ang papacy name na Leo XIV na huli pang ginamit noong taong 1878. Ang 69-year-old Pontiff ay pinanganak sa Chicago ngunit mas tumagal ang kanyang misyon sa Latin America na nagsilbi bilang pari at obispo sa bansang Peru. Habang dati na rin ito nanilbihan bilang Prefect for Dicastery for Interreligious Dialogue. Kilala si Cardinal Prevost bilang tagapagtanggol ng mahihirap mula sa kinalakihan nitong misyon bilang isang Agustinian priest sa Peru at nakasama ang marginalized communities. Si Pope Leo XIV din ang nagsilbing tulay na mas marinig ang mga hinaing ng mahihirap na komunidad, kaya hindi na rin nakapagtataka na sa kanyang unang mensahe bilang Santo Papa ay alalahanin ng mayapang dating Santo Papa na si Pope Francis at hangad na sundan ang kanyang nasimulan. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Samantala, may mga ulat na nagsasabi na isa raw anyang conservative religious leader si Pope Leo XIV na kilala bilang tradisyonal sa ilang perspektibo tulad ng inklusyon ng LGBTQIA+ communities. Ngunit sa kabilang banda, nilinaw naman ito ang kanyang posisyon na tutulaan niya ito sa nagpapatuloy na immigration crackdown na kasalukuyang ipinatutupad ni US President Donald Trump sa kanilang bansa. Samantala, inabot lamang ng 4 na rounds ang naging botohan tulad na nangyari sa pagkakaluklok kay late Pope Benedict XVI noong 2005. Habang pasado alas 11:30 naman ng gabi, oras sa Pilipinas, nang lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel na siyang naging hudyat na mayroon ng bagong leader ang mahigit 1 bilyong Katoliko ng Simbahang Katolika. Magugulat ang dati nang bumisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV noong pari pa lamang ito noong 2010 at binisita ang isa sa mga makasaysayang simbahan, ang Santo Niño Martyr Basilica sa Cebu. Habang nagdaos na rin ito ng misa sa San Agustin Church sa Intramuros noong September 2010 para sa Congregation's Intermediate General Chapter. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kasama ng buong simbahang Katolika, kaisa rin si Senate President Cheese Escudero sa pagbubunyi para sa panibagong Santo Papa na si Pope Leo XIV. Umaasa ang mambabatas na magsisilbing pag-asa at inspirasyon ang pinuno ng Vatican sa gitna ng kabi-kabilang krisis sa mundo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nakiisa si Senate President Francis C. Escudero sa buong komunidad ng mga Katoliko sa buong mundo sa kanilang kasiyahan nang napili ang bagong Santo Papa na si Cardinal Robert Francis Prevost ng Estados Unidos at gagamit ng titulong Pope Leo XIV. Ayon kay Escudero, ang pag-angat ni Cardinal Prevost bilang ika-267 Santo Papa ay isang bagong simula para sa lahat ng mga Katoliko, lalo na sa panahon na napakaraming hamon na kinakaharap ang ating mundo. Panalangin ng Pangulo ng Senado ay magsilbing inspirasyon si Pope Leo XIV para sa ating mga Pilipino bilang kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Asia at humaharap din sa napakaraming hamon. Maliban sa pagsisilbing spiritual leader ng simbahang Katolika, ay magsisilbi din siyang moral compass sa mabilis na pagbabago ng mundo, lalo na sa kanyang advokasya para sa kapayapaan, katarungan at pakikipagkapwa-tao. Bilang pinuno ng Vatican ay malakas at pakikinggan din ang kanyang boses sa international affairs, lalo ng pagpapalaganap ng dialogo at pagtutulungan o humanitarian efforts. Sabi ni Escudero, ang bagong Santo Papa ay siyang kumakatawan sa bagong pag-asa, hindi lamang sa mga Kristiyano kundi para sa sangkatauhan sa ating naisin na magkaroon ng kapayapaan, matigil na ang mga gera, umiral ang kabutihan at mawala na ang hindi pagkakaunawaan. Umaasa ang lahat na siya ay magsisilbing boses para sa mga mahirap na lalong naghihirap at mga walang-wala sa lipunan, lalo na sa panahon ngayon na umiiral ang gera sa iba't ibang panig ng mundo. Paniwala ni Escudero, malakas ngayon ang panawagan para sa mas magandang mundo mula sa iba't ibang kulay at paniniwala. Si Pope Leo XIV ay hindi na bago sa mga Pilipino dahil ilang beses na itong nagtungo sa Pilipinas sa mga event ng mga paring Agustino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang tunog bago ang eleksyon, patong-patong na reklamo ng umunoy vote buying at abuse of state resources ang patuloy na natatanggap ng Commission on Elections o COMELEC. Pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Garcia, maantala ang proklamasyon ng sinumang mananalong inirereklamo habang wala pang pinal na resolusyon sa kaso. Ang balitang yan sa pagtutok ni Kyle Bullias. 4 na araw na lang at sasapit na ang 2025 national at local elections. Pero patuloy pa rin nakatatanggap ng reklamo ang COMELEC kaugnay ng iba't ibang alegasyon sa mga tumatakbo, pangunahin na ang vote buying. Sa datos ng Committee on Contrabigay, umabot na sa higit 400 reklamo ang kanilang natanggap dahil sa vote buying at abuse of state resources o ASR. Mula sa nabanggit na bilang, 268 dito ang issue sa vote buying, 130 sa ASR at 41 naman ang sangkot sa parehong electoral offense. Kaugnay nito, patuloy aniyang susuriin ng komite ang mga ebidensyang hinain sa bawat reklamong kanilang natanggap bago maghain ng petition for disqualification. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairperson Attorney George Garcia na sinumang mga kandidatong kumakaharap sa disqualification case na makakakuha ng maraming boto ay hindi mo na ipoproklama hanggat walang pinal na resolusyon sa kaso. Pero binigyang diin ni Garcia na kailangang matibay ang mga ebidensya at hindi maaaring ibinase lamang ito sa mga usap-usapan. Kahapon, nasampulan na ng disqualification si Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia kasunod ng malaswa nitong biro sa mga single mother at komento nito sa pisikal na katangian ng kanyang babaeng staff. Kinansela na rin ng COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy ni Aurora Governor Christian Noveras na isang re-electionist dahil naman sa material misrepresentation. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ginawaran naman ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang higit 800 units ng bus sa loob ng 10 araw bilang pagtugon sa dagsa ng mga magsisiuwi ang pasahero ngayong election weekend. Giit ng ahensya para ito sa publiko at hindi maaring gamitin sa pangangampanya. Magbabalita si Val Gonzalez. Nasa kabuoang 829 na unit ng bus ang nabigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para bumiyahe sa labas ng kanilang ruta sa buong panahon ng national at local elections. Ito'y bahagi pa rin ng aksyon ng LTFRB upang magbigay ng dagdag na unit ng bus dahil sa nagsisimula ng magsiuwi sa probinsya ang mga boboto sa araw ng Lunes. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, ang special permit ay magiging valid sa loob ng 10 araw na magsisimula ngayong araw, Biyernes, Mayo 9 hanggang Mayo 18. Sa halos 1,000 nag-apply ng special permit, mahigit 50 ang hindi naprobahan dahil sa hindi compliance sa inihinging mga requirements. Ang mga ito ay hindi pumasa sa roadworthiness inspection at iba pang mga kadahilanan. Paliwanag ni Atty. Inton, lahat ng nabigyan ng special permit ay para sa general riding public at walang pinapayagang bus unit na para lamang sa isang politiko na maghahatid o magsusundo ng kanilang mga taga-suporta. Ang mahigit 800 bus unit ay pawang mga bus na galing ng National Capital Region at bibiyahe sa iba't ibang mga probinsya sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagbabala ang Commission on Elections matapos kumalat sa social media ang isang post na ginagamit ang logo at pangalan ng poll body para sa hiring umano ng mga watcher at machine operator. Nakasaad pa sa graphics na may sweldong 4,000 piso ang sinumang matatanggap na watchers at wala ring required na age limit sa mga nais na mag-apply. Pero paglilinaw ng COMELEC, walang katotohanan ng naturang advisory at walang opisyal na anunsyo ang COMELEC tungkol dito. Ayon sa poll body, sa ilalim ng Article 3 ng COMELEC Resolution number 11076, ang mga poll watcher ay itinakda ng mga kandidato, political parties o accredited citizens arm at hindi sila inihahire ng gobyerno bilang regular na empleyado. Wala ring bayad mula sa pamahalaan ang mga nakukuhang poll watcher, maliban kung ito'y itinatalaga sa batas. Samantala, wala pa sa kustodiya ng Kamara ang impeachment complaint na inihain ni dating National Youth Commissioner Chair Ronald Cardema laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang paliwanag kung bakit hindi ito tinanggap ng Office of the Secretary General, tinutukan yan ni Wina Hesoro. Hindi pa tinanggap ng Office of the Secretary General ang impeachment complaint na inihain ni dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng DZRH News kay Cardema kahapon, sinabi nito na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil wala sa kanyang tanggapan si House Secretary General Reginald Velasco. Nakasaad sa rules ng Kamara na dapat formal na matanggap ni House Secretary Velasco ang impeachment complaint para masabi na ito ay opisyal na natanggap ng Kongreso. Pero giit ni Cardema, ayaw siyang i-receive ng Office of the SecGen kasi daw wala daw si SecGen doon. Pero sabi ko naman, under the rules ng House, it is the office who will receive, not the SecGen himself. So hanggang kanina, hanggang alas 5, ayaw nila i-receive. Kabilang sa mga reklamo ng mag-asawang Cardema ang pagpapahintulot ng Pangulo na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Culpable violation of the Constitution, saka betrayal of public trust. Gawa lang ng isang bagay. Dahil ibinigay natin ang isang Pilipino sa mga dayuhan. Babalik sa Kamara sa Martes si Cardema para muling isumiti ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang naturang impeachment complaint ng mga Cardema ay inendorso ni Representative Drixie May Cardema ng Duterte Youth Party List. Para sa MBC TV Network News, ito si Winapril Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Panibagong tapyas presyo naman sa mga produktong petrolyo ang aasahan pagkatapos ng desisyon 2025. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 30 centavos hanggang 75 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. Piso hanggang 1 peso and 35 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga tinutukoy na salik ni Romero ang desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na itaas ang oil production sa susunod na buwan. Kasama rin ang walang katiyakang epekto ng taripa ng Amerika na nagdulot ng pangamba sa posibleng labis na supply ng langis. Sa mundo ng tennis, matapos ang kanyang pagkabigo sa singles ng Italian Open, nakatuon na ngayon ang pansin ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa doubles. Makakasama nito ang kasalukuyang ranked number 3 at dating kampiyon ng Italian Open noong 2023 na si Coco Gauff. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Matapos ang maagang pagkalaglag sa singles tournament ng Italian Open, nakatutok na ngayon sa Filipina tennis star Alex Ayala sa doubles event kung saan makikipagpareha ito kay 2023 US Open champion Coco Gauff. Ang 21-year-old athlete na si Gauff ay kasalukuyang ranked number 3 sa Women's Tennis Association. Natalo ito kay world number 1 Arena Sabalenka sa Madrid Open matapos ang torneo sa Italy. Siya rin ang nagkampiyon sa singles ng Italian Open noong 2023. Habang si Ayala naman, 19 na taong gulang, ay kamakailan lang umabot sa kanyang career high na world ranking na number 70. Sa Madrid Open, siya ay nabigo kontra world number 2 Iga Swiatek sa round of 64. Magsisimula ang doubles campaign ni Ayala at Gauff laban sa kombinasyon ni Alexandra Panova at Fanny Stolar sa round of 32. Wala pang inilalabas na opisyal na schedule para sa doubles matches. Sa aming pagbabalik, Det Pipito at Jonah Perdido babalik para sa huling taon nila sa UST sa UAAP Season 88. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 2 driver ng Solid North Bus nagpositibo sa iligal na droga. Sa Showbiz Spotted, 25th anniversary ng Moonstar 88 Classic na Torete, sasabayan ng libreng concert. Para sa TNVS, Taylor Lautner, ano kaya ang say sa viral na What Happened Vela trend? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay ang isang 5 buwang gulang na sanggol matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Barangay Marilog sa Davao City. Narito ang report ni June Soter. Balita mula sa Davao City. Dead on arrival sa ospital ang isang 5 buwan na sanggol na lalaki matapos mangyari ang landslide sa Purok 3, Sitio Quarry, Mundo Hill, Barangay Marilog, Marilog District, Davao City, dakong alas 9 ng umaga, Mayo 8, 2025. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, tinamaan ng landslide ang tirahan ni Mario, 64 anyos, isang magsasaka. Si Mario kasama ang kanyang pamilya ay nasa kailang tahanan na mangyari ang pagguho ng lupa. Habang noong mga oras na iyon, ang apo ni Mario na si Bibi Boy ay nagpapahinga sa duyan nang biglang gumuho ang lupa at natabunan ang bahay ng mga biktima. Samantala, mabilis namang nagtulungan ang mga residente sa lugar kaya nailigtas ang iba pang miyembro sa pamilya, ngunit minalas naman ang sanggol na lalaki dahil siya ang napuruhan na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, nagpositibo ang dalawang driver ng Solid North bus sa isinagawang mandatory drug test ng Land Transportation Office. Ito ang kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon sa ambush interview ng media sa NAIA kasunod ng malagim na aksidente sa Esitex na ikinasawi ng 10 katao. Sasalang paan niya sa confirmatory test ang mga nagpositibo at maaring patawan ng habang buhay na pagbawi ng kanilang lisensya at iba pang kasong kriminal. Tiniyak ng kalihim na patuloy ang pagsusumikap ng gobyerno na siguruhing ligtas at maginhawa ang pagbiyahe ng publiko, salig sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, isinailalim din sa Motor Vehicle Inspection Center ng LTO sa Zambales ang mga bus ng kumpanya kung saan 46 sa 276 na unit lamang ang pasado sa pamantayan ng roadworthiness o kaligtasan sa lansangan. Patuloy pa rin ang pagsusuri ng LTO sa natitirang mga unit ng bus sa ngayon. Pilipinas, nalusaw na kahapon ng low-pressure area na binabantayan natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, mainit na easterlies mula sa karagatang Pasipiko ang weather system na muling namamayani sa buong bansa. Habaan pa rin ang pasensya sa matinding alinsangan at delikadong heat index ngayong tanghali sa lahat ng satellite weather station sa Bicol, maliban sa ginubatan sa Albay, gayon din sa mga piling lalawigan sa Ilocos, Cagayan Valley at Eastern Visayas. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 42 to 43 degrees Celsius ang heat index sa halos 30 lugar, kabilang ng southern portion ng Maynila. Kasabay ng init, inasang magpapaulan din ng easterlies sa probinsya ng Aurora. Magbaon po ng payong bilang pananggal sa init at mataas na chance ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Para sa MBC TV Weather Update, ito si Arnold Herrera. Tandaan, makinig sa ulat, manatiling mulat, at palaging mag-iingat. Happy weekend po sa ating lahat. Arestado naman ng Immigration Bureau ang higit 30 dayuhan na pinaniniwala ang nagtatrabaho sa isang sinalakay na scam hub sa Ayala sa Makati City. Giit ng BI, hindi sila papayag na maging taguan ng mga kriminal ang Pilipinas. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Inaresto ng Bureau of Immigration ang 31 dayuhang sangkot umano sa online scamming sa isang raid sa Makati City. Kabilang sa mga inaresto ang 24 na Chinese, 2 Taiwanese, 3 Malaysian at 2 Burmese. Lahat sila ay nahuling nagtatrabaho ng labag sa mga kondisyon ng kanilang pananatili kaya tinagurian silang undesirable. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang operasyon ay sinagawa sa ika-11 palapag ng isang commercial establishment sa kahabaan ng Ayala Avenue. Natuklasan ng mga ahente ang mga banyagang nagmamanage ng mga computer, workstation na umano'y ginagamit para sa mga panloloko na aktibidad na tumatarget sa mga tao sa ibang bansa. Dagdag ni Biado, hindi papayagan ng Pilipinas na maging safe haven para sa mga banyagang kriminal. Ang mga suspect ay nakakulong na ngayon sa Kampa Bagong Diwa sa Taguig City. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumasa na ang Estados Unidos at United Kingdom sa isang limited bilateral trade bilang kompromiso sa reciprocal tariffs na inilabas ni US President Donald Trump. Habang lumapag na rin sa Russia si Chinese President Xi Jinping para makiisa sa ika-80th anniversary ng tagumpay ng Soviet Union sa World War II. Ang mga balita mula sa ibayong dagat at tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagkasundo sina United States President Donald Trump at United Kingdom Prime Minister Keir Starmer sa isang limited bilateral trade agreement. Sa naging phone call meeting ng dalawa, ibababa ni Trump sa 10% ang taripa sa lahat ng produktong magmumula sa United Kingdom. Kapalit nito, magbibigay ang magkabilang panig ng mas malawak na akses sa larangan ng agrikultura at babawasan ng Amerika mataas na buwis sa may naangkat na sasakyan naman na galing sa Britanya.
Ito na ang isa sa mga unang pagpupulong na isinagawa ni Trump sa mga world leader para mapagkompromisa sa ipinutupad nitong reciprocal tariffs noong nakaraang buwan. Samantala, nasa Russia na si Chinese President Xi Jinping para sa nakatakda nilang pagpupulong ni Russian President Vladimir Putin. Gayon din na makiisa sa pagdiriwang na ika-80 anibersaryo ng pagkapanalo ng Soviet Union noong kalawang digmaang pandaigdig. Isa ang China sa mga bansang pangunahing umaangkat ng langis sa Russia na siyang isa sa mga tumutulong na mapalago ang ekonomiya nito. Habang wala pa umanong pahayag ang China ukol sa pagbisita ni Xi Jinping, bagkus tanging top priority lamang nito ay maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. At iyan ang mga nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, shout out sa mga paboritong entry sa karaoke ang kantang Torete. Bilang pagdiriwang kasi ng ika-25 taon mula nang inilabas ang classic hit na yan, may pa-free concert ang bandang Moonstar 88. Kung kailan at saan nakataktang ganapin ang 25 years of Torete Anniversary Concert, alamin sa Showbiz Report na ito. Isa ba ang kantang Torete sa mga paborito mong entry sa videoke? Alam mo bang ngayong taon, 25 years old na ang iconic hit ng OPM band Moonstar 88? At bilang pagdiriwang sa major milestone na yan, isang anniversary concert ang inihanda ng banda for free and no age limit. Sa May 24, Sabado, nakataktang ganapin ang 25 years of Torete sa Eaton Centuries Walk, Quezon City, kung saan kasamang magtatanghal ng Moonstar 88 ang Metro Manila Concert Orchestra. Habang mga harana rin dito ang rising OPM acts na Hey June at Better Days ng Superstar Music. Kung matatandaan, noong Pebrero, binuksan sa Marikina ang Superstar Museum kung saan kabilang sa mga ibinida rito ang original handwritten lyrics ng Torete. Gayon din ang gitarang ginamit noong binubuo ito ng Superstar Music founder at songwriter na si Darwin Hernandez. Kaya naman huwag nang palampasin ang 25 years of Torete na hindi lang daw basta concert kundi celebration of music that has captured the hearts of many. Bukod sa Torete, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ng Moonstar 88 ay Migraine, Senti at ang kanilang rendition sa Apo Hiking Society hit song na Panalangin. At sa aking pagbabalik, Nations Girl Group Bini, Ethan David ng P-pop group GAT at dancer na si Sean Castro. Tinuldukan na ang mga isyong ipinupukol sa kanila. Tutok lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik para sa MBC TV Sports, libero captain na si Det Pepito at spiker na si Jonah Perdido. Muling maglalaro para sa UST sa UAAP Season 88. At sa Showbiz Spotted, Nations Girl Group Bini, Ethan ng P-pop group GAT at Sean Castro nagsalita na kaugnay ng kinakasangkutang kontrobersiya. Yan at marami pang iba dito lamang po sa MBC TV Network News. Ramdam na ramdam ang presensya ng Trabaho Party List hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa Mindanao kung saan nasungkit nito ang ika-5 pwesto sa pinaka-napupusuang partido sa rehiyon. Nagbabalik si Edniel Parosa. Paangat ng paangat sa mga survey ang 106 Trabaho Party List ilang araw na lang bago ang 2025 midterm elections. Sa Mindanao, pasok sa ika-5 pwesto ang 106 Trabaho Party List sa mga napupusuang grupo batay sa pinakahuling WR numero survey noong March 31 hanggang Abril 7. Mas mataas na ang ranggo ng 106 Trabaho Party List ngayon mula sa ika-13 pwesto noon na sinaunang survey ng research firm. Pangunahing isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang mapaganda ang kalidad ng trabaho sa buong bansa, mapataas ang sahod at madagdagan ang benepisyo ng mga manggagawa.
at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat isa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang aabot sa 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Negros Oriental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasabat ng Philippine Coast Guard sa Sibulan, Negros Oriental ang mahigit 3 million pesos na smuggled cigarettes sa puerto ng nasabing bayan kagabi. Ayon kay Lieutenant Marion Abigail Inopia, Commander ng Coast Guard Negros Oriental Station, ang nasabing wing van ang nagmula sa Negros Occidental, subalit nahuli ito sa joint team mula sa Maritime Police at Bureau of Customs mga 10:30 kagabi. Dagdag pa ni Inopia, inaktuhan ng Coast Guard personnel ang nasabing informasyon at na-recover ang 100 boxes ng nasabing sigarilyo. Nasa 8,630 rims ang na-intercept na smuggled cigarettes na tutungo sa Liloan, Cebu, habang ang 2 katao ang nasa kustodiya na ng mga otoridad sa nasabing bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3:20 ng madaling araw kanina, nagliyab ang pamilyang bayan ng Basista, Pangasinan na nagsimula sa gawing likuran na mabilis na kumalat ang apoy kung saan ay walang naisalba ang mga stall owners sa kanilang mga paninda at maging ang mga panindang tinatakloban lamang ng mga vendors paggabi ay hindi rin nakaligtas sa apoy. Ayon kay Basista Mayor J.R. Isuelio, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection Basista ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng inabon ng apoy. Tiniyak ng alkalde na agad mabibigyan ng karampatang tulong ang mga nasunugan at kanilang tatalakayin ngayong araw sa Sangguniang Bayan ang agarang paglilipatan sa mga apektado ng sunog. Ayon kay Basista OIC Chief of Police Major Frail Dave Dongok, wala namang naitalang nasugatan sa nasabing sunog na naapula bandang alas 7:05 ngayong umaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng mga operatiba ng Limay PP alas 8:40 kagabi sa Barangay Duale Limay Bata na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 2 high-value individual at pagkakasamsam ng tinatayang 80 gramo ng hininalang shabu na nagkakalagay ito sa higit na ₱250,000. Kinilala ang mga naaresto na high-value individual na sina alias Dila, 23 taong gulang, isang OFW at alias Moscosa, 26 anyos, isang mekaniko, nakapresidente ito ng Barangay Tagumpay Orani. Sa ulat, isinagawa ang bypass operation sa ilalim ito ng pangangasiwa ni Police Major Jimmy Albert Edison, OIC ng Limay PNP, na positibong makabili ng droga ang operatiba ng Limay gamit ay mark money. Agad ang mga itong inaresto. Nasa 80 gramo ng kabuang bigat ng nakumpiskang droga sa mga suspect na may halaga ito na 544,000. Sinabi ni Police Master Sergeant Edward Melo Jr. sa DZRH News, may hawak ng kaso na matagal din nilang pinag-aralan umano ang mga galaw ng mga suspect hanggang sa ang mga ito ay madakip nila ng kumagat sa ikinasang bypass operation kagabi. Ayon naman kay OIC PD Colonel Martes Salvadora na ang pag-aresto ng PNP sa mga suspect ay bahagi din ng mandato ng kapulisan na kahit na full alert na sila sa darating na eleksyon ay hindi sila titigil at patuloy silang manghuhuli kaugnay sa anti-criminality operation. Sa ngayon, nasa Limay Municipal Police Station na ang mga suspect at ang mga ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto na ang isang misis sa bayan ng Katarman, Northern Samar na 14 na nagtago sa batas matapos ang kinakaharap na kasong qualified thief. Ayon sa report ng PNP, Katarman, matagumpay ang kanilang naging operasyon ang matunto ng kinaruruunan ng nasabing wanted. Agad na naglunsad ang operasyon
ang Katarman MPS at ayon sa report ng PNP, ang akusadong misis na naaresto ay may kasong kinakaharap na 2 bilang ng qualified thief at sa mahabang panahon na pagtatago ay nahuli rin ito sa pinagtataguan nito sa Barangay Acacia, Bayan ng Katarman Norte, Samar. Kinilala ang naarestong misis na si alias Gloria, 53 taong gulang, self-employed at residente ng Barangay Reganas, Katarman Norte, Samar. Arestado ang nasabing misis sa bisa ng warrant of arrest na inalabas noong December 26 pa taong 2011 ng 2 bilang ng qualified thief. Ayon sa report ng PNP, nasa 200,000 pesos ng piyansa na inilaga ang korte sa bawat isang kaso mula naman sa Regional Trial Court Branch 28 Judicial Region Katarman Norte, Samar. Nakapit na ang wanted na misis sa Katarman MPS para sa wasong dokumentasyon at kakulang disposisyon bago ito turn over sa korte. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigurado kung dumaan na sa newsfeed mo ang mga video kung saan ginagamit ang boses ng lalaking nagtatanong ng "What happened, Bella?" Ito ay hango mula sa isang contestant na sumali sa isang kilalang noontime show kung saan ginagaya niya ang tingin niya'y hawig nitong artista, maski ang mga sikat na linya kung saan ito nakilala. Pero dahil sa tila ingay na nagawa ng netizens ay nakaabot na rin sa mismong ginagayang aktor. Kung ano ang kanyang naging reaksyon, panoorin sa trending report ni James Galange. Malamang sa malamang ay napadaan na rin sa iyong newsfeed ang nauusong "What happened, Bella?" What happened, Bella? Yun, shoutout po sa inyo lahat. At sana po ay follow niyo po ako at mag-heart po kayo sa aking post. At mag-comment po kayo at pag-like ko po ang inyong comment, shoutout po kayo. Shoutout niyo rin po ako sa mga page ko. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire rights. Vampire will fade to me. Okay lang. Head one. Okay lang. Bella. Why are you crying again? I know. Vampire rights. Vampire will fade to me. Okay lang. Head one. Yan ay isang TikTok trend na nauuso ngayon hango sa isang contestant na sumali sa isang kilalang noontime show na ginagawang mga artistang hawig nila at may pa-sample performance pa ng mga sikat na linya kung saan sila nakilala. Ang "What happened, Bella" kasi ay isa sa mga tumatak na linya mula sa Twilight na pinagbibidahan ng aktor na si Taylor Lautner. Kaya naman dahil sa ingay na naturang trend, abay, napadaan na din sa FYP ng aktor na di na rin napigilang mag-react. Never told anyone this before, but I'm addicted to peanut butter. Pabirong hirit ng aktor sa kanyang Instagram post, sinabi niya na gusto sana niyang kumasa sa naturang challenge, ngunit mas pinili raw niyang balutin ng peanut butter ang kanyang muka. Kaya naman ganun na lamang ang aliw ng mga netizen nang makita ang post at tinagta ng comment section na kung saan pinipilit si Taylor na gawin ang naturang trend. Magugulitan nagretiro na sa pag-arte si Taylor na huling bumida sa pinag-uusapang The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 noong 2012 kasama ang iba pang award-winning actors tulad din na Robert Pattinson, Kristen Stewart at Ashley Greene. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, mukhang it's a brighter future for the Golden Tigresses dahil mananatili pa ng isang taon ang captain nito na si Det Pipito at hitter na si John Perdido. Ginawa nila ang anunsyo ilang araw matapos ang exit ng UST sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Kumpirmado ang pagbabalik ni Det Pipito at John Perdido para sa kanilang final playing year kasama ang UST Golden Tigresses sa UAAP Season 88. Ayon sa ulat ng Varsitarian, kinumpirma ni IPEA Director Father Rodel Cansancio na mananatili ang dalawang collegiate veterans sa UST upang tapusin ang unfinished business matapos ang makapigil hiningang run ng Tigresses sa Season 87.
Natapos ang season 87 ng UST sa ikatlong pwesto, isang hakbang lamang sa ilalim ng finals finish nila noong season 86. Sa kabuuan ng season 87, si Pepito ang pangalawa sa pinakamagaling sa digging na may average na 4.11% at pang-apat naman sa receptions na may 42.43% efficiency. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng pahayag ang BINI tungkol sa isang viral video sangkot ang ilang miyembro ng grupo. Dito, nagsorry ang Nations Girl Group at inako ang nagawa nilang pagkakamali. Kasunod niyan, humingi rin ng tawad si Ethan David na member naman ng P-pop group na GAT at ang dancer na si Sean Castro na kasama rin sa kumalat na video. Narito ang report. Nagkamali kami. Ito ang pag-amin ng BINI kasunod ng kumalat na video sa social media kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Nations Girl Group, gayon din si Ethan David ng P-pop group GAT at social media personality na si Sean Castro. Dito, makikita ang dalawang lalaki na ginagaya ang isang sexual na akto sa harap ng leader ng BINI na si Joanna na nakaupo sa isang sofa, habang maririnig naman ang boses ng dalawa pang miyembro ng BINI na sinasabing sina Colette at Stacy na nagbitiw ng salita na may kinalaman sa isang 13-year-old na nagngangalang Ashley. Sa inilabas na pahayag ng BINI, inako nila ang nagawang pagkakamali at humingi ng tawad sa Blooms, kanilang pamilya, kaibigan at sa publiko. Wala raw silang excuse sa mga pangyayari at inaako ang buong responsibilidad. Humihingi rin sila ng chance para matuto sa naging pagkakamali. Kasunod niyan, sa pamamagitan naman ng Viva Artist Agency, nagsorry din ang GAT member na si Ethan David. Nakasaad ditong malaki raw ang kanyang respeto sa mga kababaihan at anumang naipakita niyang asal sa viral video ay hindi niya sumasalamin sa mga pinapahalagahan niya bilang tao. Nangako ang singer na hindi na raw ito mauulit. Ganyan din ang pangako ni Sean Castro sa kanyang inilabas na pahayag. Hindi niya magandang biro ang ginawa nila, lalo pa kung paano ito nakita sa lumabas na video. Pagtitiyak nitong wala raw sino man ang nasaktan ng pisikal, mental o sexual. Nauunawaan daw niya ang bigat ng nagawang pagkakamali at inaako ang buong responsibilidad. Sa huli, muli itong humingi ng tawad at nagpasalamat. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Miss Karen. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa Desisyon 2025 kasama ang buong puwersa ng DZRH at DZRH TV para sa ating paspasang special election coverage mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan ninyo kami sa pagbabantay ng boto ng taong bayan simula bukas alas 5 ng hapon sa DZRH Boom Balita kasama sina Yuel Reyes at Kyle Bulyas. Ngayong halalan, tandaan natin na ang desisyon natin ay may kabuluhan at ang kwento natin ay makapangyarihan. Sapagkat dala nito ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Para sa Desisyon 2025, unahin ang Pilipinas, unahin ang Pilipino.